Ang paglalakbay ng isang Brahmana at ang kanyang alagad. Minsan may isang Brahmana at ang kanyang alagad na naglalakbay sa iba't ibang lugar upang mangaral tungkol sa Diyos at espiritualidad. Sa kanilang paglalakbay, napadpad sila sa isang baryo kung saan inanyayahan silang tumuloy sa bahay ng isang mayamang tao. Ang Brahmana, ayon sa tradisyon ng mga sanyasi, ay tinanggap ang paanyaya sapagkat kaugalian ng mga nagtalikod sa makamundong buhay na kumain sa mga bahay ng mga naninirahan. Hindi nila alam na ang mayamang ito ay kilalang magnanakaw sa kanilang lugar. Mainit na tinanggap ng mayamang tao ang Brahmana at ang kanyang alagad at inalok sila ng iba't ibang masasarap na pagkain. Ang Brahmana at ang alagad ay kumain ng mabuti na hindi alam ang kriminal na nakaraan ng lalaki. Matapos ang pagkain, naghanda na silang umalis at nagpasalamat sa mabuting pagtanggap ng mayaman. Bago sila umalis, may ginawa ang Brahmana na labis na ikinagulat ng alagad. Palihim niyang kinuha ang isang maliit na palayok na bakal mula sa bahay ng mayamang tao at inilagay ito sa kanyang bag. Napansin ito ng alagad, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkatapos nilang umalis sa bahay, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa mapagod sila at nagpa siyang magpahinga sa ilalim ng isang puno. Matapos maibsan ang kanilang gutom at natunaw na ang kanilang kinain, tinawag ng Brahmana ang kanyang alagad at inamin ang kanyang kasalanan. Inihayag niya na ninakaw niya ang palayok mula sa bahay ng mayaman at pinagsisisihan niya ito. Hiniling niya sa alagad na ibalik ang palayok sa mayaman at inamin na nagkasala siya sa pagnanakaw. Tinanong ng alagad, "Guro, ikaw ay napakadalisay na kaluluwa. Wala kang kagustuhan para sa mga material na bagay. Paano mo nagawa ang pagnanakaw ng palayok?" Ipinaliwanag ng Brahmana, "Tama ka. Wala akong pagnanasa sa mga ari-arian ng iba. Ngunit nang kumain ako ng pagkain mula sa bahay ng magnanakaw, ang kanyang kamalayan ay nakaapekto sa akin sa pamamagitan ng enerhiya na dala ng pagkain. Ang karumihan ng pagkain iyon ay nagdulot sa akin ng tukso na magnakaw ng palayok. Ngunit ngayon, natunaw na ang pagkain at nagdasal ako sa Panginoon, muling luminis ang aking kamalayan. Napagtanto ko na ang aking pagkakamali at hinihiling ko na ibalik mo ang palayok sa may-ari nito." Bumalik ang alagad sa bahay ng mayaman, dala ang palayok at sinabi, "Aking guro, ay hindi sinesadyang nakuha ang palayok na ito. Inakala niyang ito'y kanya. Iniutos niya na isauli ko ito sa iyo." Sa pagkabigla ng alagad, ngumiti ang mayaman at sumagot, "Hindi. Hayaan ninyong itago ng inyong guro ang palayok. Kinain ko ang mga natirang pagkain ng inyong guro. At matapos kong kainin ang mga iyon, nakaramdam ako ng milagrosong pagbabago sa aking kamalayan. Ang masasamang pag-iisip na dating namamayani sa akin ay nawala at napagdesisyonan kong talikuran ang masama kong gawain ng pagnanakaw. Simula ngayon, magsisikap akong maghanap buhay ng marangal. Ito ang kapangyarihan ng kadalisayan ng isang Brahmana. Pakisabi sa inyong guro ang aking pasasalamat sa pagbabagong ginawa niya sa akin." Namangha ang alagad sa sunod-sunod na mga pangyayari. Nang ang kanyang guro ay kumain ng
inihanda ng isang magnanakaw, ang kamalayan ng Brahmana ay pansamantang lang na dungisan at kumilos siya ng tulad ng isang magnanakaw. Ngunit nang kainin na magnanakaw ang mga natirang pagkain ng dalisay na Brahmana, luminis ang kanyang kamalayan at nagbago siya tungo sa pagiging isang mabuting tao. Ang epekto ng pagkain sa kamalayan ay ipinapakita sa kwentong ito. Ang malalim na epekto ng pagkain. Pinapayuhan tayong huwag kumain ng pagkain mula sa hindi kilala o hindi debotong pinagmulan. Ang kamalayan ng taong naghanda at nag-aalay ng pagkain ay nakakaapekto sa taong kumakain ito. Ang pagkaing inialay sa Diyos ay tinatawag na prasadam, ay malaya sa kontaminasyon ng karma at taglay ang dalisang enerhiya ng debosyon. Sa pagtanggap ng prasadam, pinapangalagaan natin ang ating kamalayan mula sa masasamang impluwensya at napapalapit tayo sa Diyos. Isa itong paalala na maging maingat sa kung saan natin kinukuha ang ating pagkain at laging iaalay ang ating pagkain sa Diyos upang malilinis nito ang ating kamalayan at ating puso. Haribo.